Tatanggalan ka ng kalayaan at limitado lang ang iyong buong buhay sa loob ng maliit na sementadong selda na may rehas na bakal. Sa ganyan ka paparusahan kapag nasentensahan ng pagkakakulong at kung mamalasin ka pa, dahil malas mo lang kasi hindi ka Chinese drug lord na sarap buhay sa loob, doon ka na lang hanggang sa kahuli-hulihan mong hininga. Pero bukod pa dyan, isa sa mga masaklap na maaaring mangyari sa sino mang nabubulok sa piitan ay ang makalimutan. Mga kapamilya at mga kaibigan, ang mundong dati mong alam ay dahan-dahan ka nang iiwanan. Ang iyong pagkatao at pangalan unti-unti nang buburahin sa mga kalendaryo at hindi ka nakasama sa mga plano ng mga tao. Wala ka na sa mga pagdiriwang at hindi ka na rin mahahanap sa mga larawan. Ganyan kasi ang nangyari sa lalaking makikilala natin sa kwento sa araw na ito. Si Rex ay nakulong sa loob ng mahabang panahon. At maliban sa pinagkaitan ng kalayaan, mararamdaman pa ngayon ni Rex ang isang masakit na kaparusahan. Ang dati niyang kasintahan na si Corazon, may asawa na ngayon. At sa dati nilang tagpuan, sa may dalampasigan niya malalaman ang masakit na katotohanan. Kung ano po ang naganap sa usapan na yan, atin na pong simulan dito po sa Sana Lord. Ang isang dulang sinulat ni Ginoong Orly Aquino. Ito na po ang dulang nagtatanong. Nagtataksil ba talaga si Cora? Rex? Kanina pa ako naghihintay sa'yo rito sa tabing dagat na dati natin tagpuan, Cora. Hindi sana ako pupunta rito. Pati ka pupunta rito? May asawa na ako. Ba't ka nag-asawa sa iba? Nakulong ka. Ano? Di ko mo nakulong ako. Ipagpapalit mo na ako sa iba. Mabigat ang kaso mo. Oo! Mabigat ang kaso ko. 10 kilo ng sabong nasa pag-iingat ko nang matimbog ako ng mga parak. Labis-labis para mahatulan ako ng kamatayan. Kumaaprobahan sa Kongreso ang suwestyong bitay sa sino man mauhuli nag-iingat ng kahit 1 kilong shabu lang. Pero di ako pipitsugin, Cora. Kaya ginamit ko ang pera ko at impluwensya para ako makalaya. Ilang buwan pa lang nagiging tayo nang malantad sa akin ang maraming trabaho mo. Noon ba, nakiusap na ako sa'yo na tigilin mo na ang pagiging pusher. Pero hindi ka nakinig sa akin. Kahit gaano karumi ang trabaho ko, kahit natimbog ako at nabilang ko, at di tayo nagkita ng ilang taon, di ka dapat nag-asawa sa iba. Akala ko hindi ka na makakalaya. Akala mo mabubulok na ako sa kulungan kaya pinutol mo na ang ugnayan natin? Kaya ni minsan di mo ako dinalaw mula nung makulong ako? Kaya iniwasan mo na magkaroon tayo ng komunikasyon? At kaya nag-asawa ka na sa iba? Walang iya ako! Rex, nakikiusap ako. Huwag mo na akong gambalain pa. Wala kang isang salita! Malubok ka! Hindi mo ako masisisi. Nung naging tayo, sabi mo mahal mo ako. Totoong minahal kita noon. Kaya naman inasahan ko na magiging tapat ka sa akin, Cora. Pero ikaw na rin ang gumawa ng dahilan para manlamig ako sa'yo, Rex. Para matuto akong magmahal sa iba. Hindi pwede. Maglimutan na tayo. Hindi ako papayag na tapusin mo ang ating relasyon, Cora. Nakipagkita lang ako sa'yo para makiusap. At nagmamakaawa ako sa'yo, Rex. Bigyan mo na ako ng katahimikan. Hindi talaga! Hindi ako papayag na masayang ang pagod ko sa paghanap sa'yo nang lumaya ako. Kaya pilit kong inalam sa mga kaibigan mo ang tinitiran mo na mag-asawa ka na. At ang numero ng telepono ng bahay nyo, kaya natawagan kita. Kung di ka nakipagkita sa akin ngayon, tututuhanin ko ang banta ko sa'yo sa telepono. Hahagisan ko ang bahay nyo ng granada. Rex,
Alam mo ko, kahit may asawa ka na, walang mababago sa relasyon natin. Sa ayaw at sa gusto mo, syota pa rin kita! Madali nga akong nakasakay ng taxi. Napadaan naman rito sa lugar na matrapik. Buti na lang maganda ang tanawin sa labas. Habang traffic, nalilibang ako sa pagtanaw sa tabing dagat. Ha? Ang babaeng yun na tumawid sa pedestrian lane sa di kalayuan. Si Ate Cora yata yun oo nga. Siya nga. Hindi ako pwedeng magkamali. Ang hipag ko nga yun. Ang alam ko mula nang makasal sila ni Kuya Mar, tumigil na siya sa pag-opisina at naging plain housewife na lang siya. Bakit nandito siya sa tabing dagat? At ba't may kasama siyang ibang lalaki at magkahawak kamay pa sila? Niloloko ba? Pinagtataksilan ba ng hipag ko ang asawa niya? Oh, Gigi? Kuya Man, Ikaw pala ang sinasabi ng kaopisina ko na bisita na naghihintay sa akin dito sa receiving area. busy ka ba kuya? Oh, di naman. Pasyal ka. May pinuntahan kasi ako malapit dito sa opisina nyo, kaya dumaan ako rito. May problema ba? Wala. Yun totoo. Ba't mo naman nakakalaing may problema kaya ako naparito? Di ka naman dating napaparito. Kaya nagulat ako nang makita kita. May gusto ko yatang sabihin sa akin. Kuya, Ano yan? wala kuya. Wala akong gustong sabihin sa'yo. Gigi, kung may problema, ipaalam mo kagad sa akin. Paano ako makakatulong? Paano ako makagawa ng solusyon kung hindi ko alam kung anong problema, di ba? Phil, hindi ko nasabi sa Kuya Marco ang gusto kong sanang ipaalam sa kanya na dahilan ng pagdaan ko sa kanilang office kanina. Kaya pala pinadaan mo ako rito sa inyo, Gigi. Oo, malapit lang naman dito sa amin ang Regional Trial Court. Kakatapos lang ng hearing mo doon nang tawagan kita. Nagyayaya sana yung client ko na ititit ako sa isang restaurant. Pero sabi ko next time na lang. May importante yatang sasabihin sa akin yung girlfriend ko. Importante talagang sasabihin ko sa'yo, Phil, na di ko pwedeng ipaalam kahit kanino. Dahil confidential. Confidential? Abogado ka kaya baka pwedeng mapayuhan mo ako ng dapat. Nang tama, kasi kabisado kung mapusok ang Kuya Marco. Sa maikling panahon na pagkakakilala ko sa nag-iisang kapatid mong yun, napuna ko na mainitin ang kanyang ulo. Likas sa kanyang pagiging bugnutin. Madali siya magalit kahit sa malit na bagay lang. Gaya nung minsang nakita ko siyang muntik ng makapag-away sa tricycle driver dahil lang sa kaunting halagang sobrang pamasahe na sinisingil sa kanya. Ayaw na ayaw kasi ni Kuya Mar na nalalamangan o naagrabyado siya. Parang kaugali niyang nanay namin na lalong naging bugnutin ng mabiyuda. Magkaiba kayo ng ugali ng kapatid mo. Naku, totoo. Kung pasensyosa ako, si Kuya Mar, kabaliktaran ko. Mapusok siya. Walang sinisino. Basta alam niyang nasa tama siya, di siya magpapaagrabyado.
Mapaaway na siya kung mapapaaway. Kaya di ko masabi sa kanyang, Ang ano, Gigi? Phil, nakita ko ang asawa ng kuya ko malapit sa tabing dagat. May kasamang ibang lalaki. At magkahawak kamay sila. Nagtududa ka bang niloloko ng hipag mong kapatid mo? Oo, Phil. Ano, Gigi? Niloloko ang Kuya Marmo ng asawa niya? Ha? Inay? Inay? Ngayong nagpaalam na ang nobyo mo, Gigi. Magtapat ka nga sa akin. Nakakahiya po kay Phil. Bakit ka mapapaya sa nobyo mo? Baka isipin po niya, pinagtatabuyan niyo siya. Nakiusap lang naman ako sa kanya na kung pwede makausap kita ng sarilinan. Kararating lang po kasi niya nang dumating kayo. Kasalanan mo kung akalain ng nobyo mong pinagtabuyan ko siya. Kasi bago ako umalis ng bahay kanina para may bilhin sa tindahan, nagkausap na tayo. Pero wala kang sinabi sa akin tungkol sa nakita mong kabalbalan ang ginawa ng hipag mo. Wala naman po akong sinabing may ginawang kabalbalan si Ate Cora. Anong wala? Yung nakita mo ka mo may kasama siyang ibang lalaki sa tabing dagat at kahawak kamay. Di ba kabalbalan at kawalang yaan yon? Naliloloko ng kapatid mo ang asawa niya? Na may kalaguyo si Cora, may lalaki siya! Hindi ko pa naman po siguradong kalaguyo ni Ate Cora ang lalaking nakita kong kasama niya sa tabing dagat. Lalaki niya yun dahil kahawak kamay niya! Inay, kung di mo ipinalam sa kuya ang nalalaman mo, Gigi, ako ang magpapaalam kay Mar na pinagtataksilan siya ng asawa niya! Mano po, Inay? Kaawaan ka ng Diyos, Mara. Ay sakto ang dating mo, kaalis lang ni Gigi. Dinaanan siya ng kaibigan niyang nagpatulong sa pagbe-bake ng cake. Ano naman po ang problema na mag-usap tayo nang narito si Gigi? Ayaw ng bunsong kapatid mo na ipaalam ko sa iyong natuklasan niyang milagro na ginagawa ng asawa mo. May ginagawa akong milagro ang asawa ko? Meron. Nakita raw ni Gigi si Cora sa tabing dagat na may kasama at kahawak kamay ng ibang lalaki. Inay, Dinudungisan ng asawa mo ang dangal mo, Mar. May kalaguyo si Cora. salamat, dumating din ang order natin, Gigi. Kumain na tayo. Phil, hindi ka na sana umorder ng ganito karami. Alam kong paborito mo mga ito. Paano ko makakain ng gusto? Nag-aalala ako. Panatag mo ang kalooban mo. Malamang tototohanin ng inay ko ang sinabi niya. Na ipapaalam niya sa kuya mo na may kalaguyong hipag mo? Sabi ko nga sa'yo, di ba? Magkaugali ang inay ko at ang panganay na kapatid ko. Pareho silang ayaw na ayaw ng niloloko at inaagrabyado ng kahit sino. Dapat hindi ipaalam ng inay mo sa kuya mo na niloloko siya ng asawa niya. Dahil kahit nakita mong may kasama at kahawak kamay na ibang lalaki ang hipag mo, di nangangahulog ang niloloko niya ang kapatid mo. Phil, Pag nagkataon, malamang kumprontahin ng kuya mong asawa niya. Malamang mag-away sila. Mar, huwag kang magalit.
Huwag kang magdabo. Pasalamat ka, Cora. Di sa mukha mo dumapo ang kamay kung hinampas ko sa mesa. Wala ka namang dapat ikagalit. Anong wala? Umalis ka rito sa bahay kanina nang di nagpaalam sa akin. Pwede ka namang mag-chat sa akin eh. O tawagan ako sa aming opisina. Hindi na kita natawagan bago ako umalis ng bahay kasi nag-aalala ako sa kaibigan ko eh. Nabalitaan kong may sakit kaya... Hindi dinalaw totoong ko. dumalaw ka sa kaibigan mo. Totoo. Nakalimutan ko lang ipaalam muna sa'yo bago ako lumakad. Nakipagkita ka sa kalaguyong mo. Ha? Wala akong kalaguyo. Sinong lalaking kasama mo raw kanina sa tabing dagat? At kahawak kamay mo pa? Sino yun? Mar, Saan ako nagkamali, Cora? Saan ako nagkulang? Mula na makasal tayo, lahat ginawa ko para maging tapat sa'yo. Para mabigyan ka ng maayos at maginhawang buhay. Pero bakit? Bakit mahigit isang taon pa lang tayong nakakasal? Niluloko mo na ako! Nanlalaki ka na! Bakit? Bakit? hindi, Mar. Umamin ka! Sino ang kalaguyong mo? Sino? Sino? Wala akong aaminin sa'yo. Kahit patayin mo ako, Mar. Hindi ko aaminin may kalaguyo ako. Dahil sa maniwala ka at sa hindi. Hindi ko maatim na lukuhin ka. Hindi kailanman. Nay, bago ako pumasok sa opisina, dumaan muna ako rito sa inyo. Dahil kahit sinaktan ko na ho si Cora, di pa rin niya inaaming may kalaguyo siya. Kaibigan lang daw niya yung lalaking di sinasadyang nakita at kasama sa tabing dagat. At tinulungan lang daw siya sa pagtawid sa kalsada. At naniwala ka naman sa asawa mo, Mar. Siyempre hindi ho. Anak, huwag kang mapayag mapandeho. Eh talagang hindi ako papayag na lukoyin ako ng asawa ko. Kaya kikilos ho ako. Mar, Para hindi ho mapagkaila si Cora, huhulihin ko siya sa aktong pinagtataksilan niya ako. oh, ba't napailing ka, Gigi? Inay, narinig ko po ang pag-uusap niyo ni Kuya Mar kanina bago siya nagpaalam. Baka kung ano po ang gawin ng kapatid ko. Tama lang na hulihin niya ang asawa niya sa aktong nagtataksil sa kanya para di na makaila ng haliparot na babaeng yun ang ginagawa niyang milagro. Hindi naman po natin siguradong may ginagawa ng milagro si Ate Cora. Huwag mo na ipagtanggol ang babaeng yun. Hindi ko po pinagtatanggol ang hipag ko. Ayoko lang po na paratangan siya sa kasalanang di naman natin siguradong ginagawa niya. Kaya nga titiyakin kong may lalaki nga si Cora. Kikilos na rin ako. Tutulungan ko ang Kuya Marmo na alamin ang anumang ginagawang milagro ng asawa niya. Hello? Hello, Cora? Rex? Matagal bago ka sumagot sa telepono. Kanina pa ako tumatawag dyan sa bahay nyo. Ngayon ko lang sumagot. Nag-aasikaso kasi ako ng mga halaman sa harap ng bahay eh. Ambala ka nga kaya o alam mong malamang na ako ang tumatawag sa'yo. Kaya ayaw mo sagutin kaagad ang telepono. Hindi naman. Bigay mo sa akin ang bago cellphone number mo. Ha? Bakit? Para madali kitang matawagan. Anumang oras na gusto ko. Rex, inuulit ko ang pakiusap ko sa'yo. Huwag mo na akong gambalain pa. Uy, bigay mo na ang hinihingi ko. Ayokong maging magulang pagsasama naming mag-asawa. Ibibigay mo ba sa akin ang cellphone number mo o hindi? Oo, ibibigay ko. Ayan, ganyan. Para madali ako makapunta sa bahay nyo. Ha?
pupunta ka rito sa bahay namin? Mamaya, Huwag naman, Rex. ba't ba marunong ka pa sa akin? Baka kung anong isipin ng mga kapitbahay namin. Ano ba mas kinatatakutan mo? Ang iisipin ng mga kapitbahay mo o ang pwede kong gawin pag ginalit mo ko? Ha? Oo, huwag ka nang magalit. Alam mo mangyayari pag ginalit mo ako, di ba? Ibibigay ko ang hinihingi mo. Papayag na ako sa gusto mo na pumunta ka rito sa bahay namin ng asawa ko. Huwag ka lang magalit. Huwag mo lang gawin ang banta mo sa akin. Kanina pa ako rito sa kanto malapit sa bahay ni Cora. Pero hanggang ngayon hindi ko pa siya nakikitang lumalabas ng bahay. Para masundan ko sana at mahuli ko sa akto sila ng kanyang kalaguyo. Baka naman kahit nakapayong ako at ikinukubli ko ang sarili ko, namataan at namukaan ako ni Cora. Nagduda siyang palihim na nagmamanman ako sa kanya kaya nagkulong siya sa kanilang bahay. At kaya di siya nakipagkita ngayon sa lalaki niya. Ha? May tricycle na huminto sa harap ng bahay ni Cora. At may lalaking bumaba sa tricycle. Ha? Ang lalaking bumaba sa tricycle lumapit sa bahay ni Cora. At pinapasok ni Cora sa loob ng bahay ang lalaking yon. Nagpapasok siya ng lalaki sa kanilang bahay habang wala roon ang asawa niya. May lalaki nga walang iyang manugang ko. May kalaguyo nga si Cora. Gigi, walang sapat na basihan ng masamang hinala ng inay mo sa kanyang manugang. Pero kakatawag lang sa akin ng nanay ko, Phil. Kaya tinawagan kita. Kitang-kita raw ni inay na nagpapasok si Ate Cora sa bahay nila ng ibang lalaki habang wala raw ng asawa niya. Hindi yun dahilan para masiguro ni Aling Ima na kalaguyo nga ng manugang niya ang lalaking yun. Phil, matapos akong tawagan ni inay ko, pupunta raw siya sa opisina ng kuya ko. Pero hindi tama ang gagawin niyang yun. At ipapaalam daw niya sa kapatid ko na nagpapasok ang asawa niya sa kanilang bahay ng ibang lalaki habang wala siya roon. Gigi, tawagan mo agad ang inay mo. At sabihin mong huwag niyang ipaalam sa kuya mo na may ibang lalaking pumasok sa kanilang bahay para maiwasang may mangyaring gulo sa bahay ng kapatid mo. Inay, totoo ba ang sinasabi niyo? Totoo, Mar. Hindi ako magpapakapagod pumarito sa opisina niyo kung hindi totoo ang sinumbong ko sa'yo. Sino ang lalaking pinapasok ni Cora sa bahay namin kanina habang wala ko ron? Hindi ko siya kilala. Kanina ko lang siya nakita. Sakto lang ho na naparito kayo sa opisina ko at nagsumbong sa akin. Katatapos lang ho ng oras ng trabaho ko. Kung magmamadali ka, malamang maabutan mo pa sa bahay niyong lalaking pinapasok doon ng asawa mo. Ang babaeng yun. Umuwi na ho kayo, Nay. At uuwi na rin ako kagad sa amin para mahuli ko sa akto ang asawa ko at kalaguyo niya. Isa to sa na-miss ko sa tagal lang di natin pagkikita, Cora. Ang sarap ng luto mo. Rex, pwede ba huwag ka na magpunta rito sa amin? Di pa ako nakakatapos kumain, ipinagtatabuyan mo na yata ako. At pwede ba huwag na rin tayong magkita? Huwag mo na nga akong turuan ng dapat kong gawin. Nakikiusap ako sa'yo. Saluhan mo ako para lalo akong ganahan kumain. Hindi na. Naghihinala na ng masama sa atin ang asawa ko eh. Problema mo na yan. Nung nakipagkita kasi ako sa'yo sa tabing dagat, nakita tayo ng himpag ko. Wala akong pakialam doon.
ikinatwiran ko na lang na isang kaibigan ko ang hindi sinasadyang nakita ko roon. At... Rex, pwede ba umalis ka na? Huwag mo nga ako ipagtabo yan. Aalis ako kung anong oras ko gusto. Malapit nang dumating ang asawa ko. Relax ka lang, relax lang. Rex, pakiusap, umalis ka na. Pag nadatnan tayo rito ng asawa ko, baka may masamang mangyari rito. Huli na ang pagtawag mo, Gigi. Kuya Mar? Nagkausap na kami ni Inay. Aha, nasabi na ni Inay sa'yo na... Oo. Naisumbong na ni Inay sa akin na nakita niyang nagpapasok ng ibang lalaki sa bahay namin, ang asawa ko, habang nag-iisa siya ron. Kaya nagmadali akong umuwi sa amin ngayon. Hindi ko na inahatid si nanay para makauwi agad ako sa amin. Kuya, huminahon ka. Hindi ako papayag lukoyin ako ng asawa ko, Gigi. Bago kita tinawagan, nagkausap kami ni Phil. Huhulihin ko sila sa akto ng kanyang kalaguyo. Kuya, hindi raw sapat na basihan na nagpapasok ng ibang lalaki sa bahay niyo ang asawa mo. Para paratangan mo na siyang may kalaguyo. Di pa ba sapat na basihan pag nahuli ko sila sa akto? Kuya Mar, Tapusin na natin ang pag-uusap natin dahil malapit na ako sa amin. Sabihin mo na sa boyfriend mong abogado na maganda siya sa pagtatanggol sa akin pag nakapatay ako dahil sa pagtataksil sa akin ng asawa ko. Cora! Mar? Nasaan ang lalaki mo? Ha? Wala akong lalaki. Huwag kang matakot sa asawa mo, Cora. Rex, umalis ka na. Anong wala kang lalaki? Sino si Raulong yan na nasa loob ng pamamahay natin? Sira ulo pala ako ah. Ba't di mo sabihin sa gunggong na asawa mo ang totoo, Cora? Na dati mo akong boyfriend. Boyfriend mo siya? Magkalaguyo nga kayo ng hayop na to! Gusto mo na away, ha? Sige! Away tayo! Liga! Huwag na kayong mag-away. Ano, ha? Liga! Tama na yan! Tumawag na kayo! Di ako papatalo sa hayop na yan! Hindi ka ubra sa akin. Papakinabangan ko ngayon ang mga away na natutuhan ko sa loob. Halika! Ang lakas sa loob mo makipagsapakan ah. Lampa ka naman pala. Umalis ka na, Rex! Wala. Pag di ka pa umalis, baka pagtulungan ka ng mga kapitbahay namin. Baka mapatay ka nila. Anong gusto mo, Gigi? Phil, nakipagkita lang ako sa'yo sa restaurant na to dahil alalang-alala na ako sa nangyayari sa bahay ng kapatid ko at ng asawa niya. Nag-away pala ang Kuya Marmo at ang lalaking pinaghihinalaan niyang kalaguyo ng kanyang asawa. Oo, ayon sa kuya ko nang tawagan ko siya, nadatnan niyang nasa loob ng bahay nila ang isang lalaki na nagpakilalang dating boyfriend ng asawa niya na umalis lang na maglapitan ng mga kapitbahay nila. May dati palang boyfriend ang hipag mo. Kaya nga bala ko makiusap kay Ate Cora Ba't makikiusap ka sa hipag mo? para wag niyang lokohin ang kuya ko. Hindi pa natin natitiyak na nanlalalaking ang hipag mo. May kalaguyo man siya o wala, dapat tigilan na niya ang pakikipagkita sa dati niyang boyfriend. Pag hindi, malamang magkapatay ng lalaking yun at ang kapatid ko. Ano, Mar?
Bibili ka ng barel? Oo, inay. Kaya dumaan ako rito sa inyo bago ako pumasok sa trabaho ko. Baka may alam ka rito sa lugar natin na mabibilan ko ng armas. Magtatanong-tanong ako. Pero, aanhin mo ang barel? Pang self-defense lang ho. Kung sa bagay, buti nga siguro na may sandata ka. Baka may sandata rin ho kasi yung kalaguyo ni Koray. Para kung sakali hindi ka magrabyado. Buti na ho ang makadisgrasya kaysa ako ang madisgrasya. Ako ang niloloko ng asawa. Inamin na ba sa'yo ni Cora na may lalaki siya? Di pa ho eh. Gusto yata niyang pati siya madisgrasya. Di ko alam kung anong gustong mangyari ni Cora. Pero pag nahuli ko sa akto ang asawa ko na pinagtataksilan ako, magiging kriminal ako. Makulong na ako kung makukulong. Gigi, anong gusto mong merienda? Wala, Ate Cora. Napasya lang ako rito sa inyo para makiusap sa'yo. Makikiusap ka sa akin? Para rin sa ikakaayos ng pagsasama niyo ni Kuya Mar. Gigi, nakita mo raw akong may kasama at kahawak kamay na ibang lalaki. Oo, pero di kita kinumpronta dahil umaasa ako makikilala mo rin ang iyong pagkakamali. At titigilan mo. Kung iniisip mong may lalaki ako, nagkakamali ka. Nagkakamali kayo ng akala ni na Inay at Mar sa akin. Inamin mo raw sa kuya ko na nagkaroon ka ng dating boyfriend. Hindi ko mo nagkaroon ako ng dating boyfriend. Magtataksil na ako sa kapatid mo. Sana nga hindi, Ate Cora. Sa maniwala kayo at hindi, mula nang makasal kami ng kuya mo, hindi ako nagtaksil sa kanya. At hindi ko dudungisan ng dangal ng asawa ko kahit anong mangyari. Sisiguruhin kong hindi na pagtataksila ni Cora ang asawa niya. Ipapaalam ko sa kanyang nakabili ng baril si Mar para matakot na siyang maglaro ng apoy. Ha? Cora! Cora! Ang lalaking nakita kong pinapasok ni Cora nung isang araw sa bahay nila. Narito na naman sa kanila at kumakatok sa kanilang pinto. Para na, Mama! Sa tabi lang! Itong bayad ko sa inang sukli. Hayop na lalaking to. Inaway na nga siya ng anak ko nung isang araw. Nandito na naman siya para manggulo. Cora! Buksan mo tong pinto! Hoy! Oh! Anong ginagawa mo rito? Sino ba kayo? Anak ko ang may-ari ng bahay na kinakatok mo. At asawa niya ang tinatawag mo. Eh ano kung anak nyo ang may-ari ng bahay na to? Ikaw na nga ang katuwang ng manugang ko sa panluloko sa anak ko. Ikaw pa ang matapang. Hayop ka. Huwag niyo ako murahin, Kurang! Tigilan mo ang pag-aagrabyado sa anak ko. Puwisit na to. Lumayas ka nga rito. Pag di ka lumayas, ipapabarangay kita. Barangay lang pala yung pinagmamalaki mo! Hindi ka natatakot mabarangay, ha? Di ka natatakot sa mga tanod? Kung sa mga parak di ako natatakot, sa mga barangay tanod pa! Walang hiyang to. Sabing tigilan mo ang pagmumura sa akin. Pag hindi ka pa tumigil... O anong gagawin mo? Ha, ano? Sasaktan mo ako? O sige, subukan mo. At kahit babae at matanda na ako, pag sinaktan mo ako, baka kita mo ang hinahanap mo. Tingnan ko lang kung hindi mabali yung payong ko sa pagmumukha mo. Ang matapang ka talagang Kurang ka, ha? Pag hindi ka pa lumayas, iahambalos ko na sa mukha mo tong payong ko. Tingnan ko nga kung hanggang saan ang tapang mo, ha? Kutsilyo? Gusto mong paluin ko ang bituka mo, ha? Wag, wag. Ikaw na, lumayas rito. Wag mo lang ako ambaan ng kutsilyo. Sige, aalis na ako. Pag nagbalik ka pa rito, Kurang, kakatayin na kita! Hayop ang kalaguyo ng Cora na yon, Gigi. Kung di ako nakatakbo, baka tinuluyan niya ako saksakin ng kutsilyo.
Inay, ba't po kasi nagpunta pa kayo kina Kuya Mar? Gusto ko ngang matulungan ang kapatid mo na mahuli sa aktong pinagtataksilan siya ng asawa niya. Eh, alam niyo naman pong nagpupunta ron ng ang dating boyfriend ni Ate Cora. Napakawalang niya. Dinudungisan na niya ang dangal ng kapatid mo, pati ako din na niya nirespeto. Huwag na po kayong babalikin na Kuya Mar. Baka makatagpo niyo na naman doon yung lalaki nag-amba sa inyo ng kutsilyo. Pangbabayaran niya ang tangka niyang pananaksak sa akin. Inay, huwag niyo na pong isubo sa peligro ang sarili niyo. Umuwi na lang ako para magpasama sa iyo sa presinto. Ipapapulis niyo po ang dating nobyo na Ate Cora? Oo, kakasuhan ko siya. Ipakukulong ko siya sa tangkang pagpatay sa akin. At para matigil na ang pakikipagrelasyon niya sa hipag mo. Ano boy, Nay? Pinablatter niyo na sa presinto ang dating nobyo ni Cora? Oo, Mar. Kaya tinawagan kita dyan sa inyong opisina para ipaalam sa'yo. Di na po kayo dapat nagreklamo sa mga pulis. Gusto ko ngang makatulong sa'yo. Ipaubayan niyo na sa akin ang pagkilos. Mar, Alam ko na po ang gagawin para hindi na ako maargabyado. At para makaganti ako sa mga nang aargabyado sa akin. Cora, huwag mo akong paikutin. Totoo ang sinasabi ko sa'yo, Rex. Totoong wala ka sa bahay niyo nang magpunta ako nun? Oo, may pununtahan ako. Ba't ka umalis sa bahay niyo? Dumalaw ako sa pinsan kong inatake sa puso kaya na-ospital. Eh sinabi ko naman sa'yo pupunta ako sa inyo Hindi ko na naisip pasabihan ka dahil sa sobrang pag-alala ko sa kamag-anak ko eh. Uli-uli pag alam mong pupuntahan kita sa inyo, huwag kang aalis sa bahay niyo Ba't kasi pupunta ka pa sa amin? Pag gusto kong puntahan ka sa inyo, Cora, pupuntahan kita sa ayaw at sa gusto mo. Baka mag-away na naman kayo ng asawa ko. Huwag siya magkakamaling awayin uli ako. At madidisgrasya na siya. Gigi, huwag ka na mabahala. tinawagan kita, Phil. Dahil nang tawagan ko si Kuya Mar, sinabi niyang mag-undertime siya sa kanyang trabaho para makauwi siya. Dahil may kapitbahay daw silang tumawag sa kanya at nagsumbong. Naaaligid-aligid sa bahay nila ang lalaking nakaaway niya. Na dating boyfriend ni Ate Cora. Ba't uuwi ang kuya mo? Kukumprontahin daw niya ang dating boyfriend ni Ate Cora na nanggulpi sa kanya nung unang nagkaengkwentro sila. Hindi tama ang gagawin ng kuya mo. Sabi ko nga sa'yo, ayaw na ayaw ng kapatid ko na naaagrobyado siya. Hindi niya dapat ilagay ang bata sa kanyang mga kamay. Paano ko mapipigilan ng kuya ko na mapasubo sa gulo? Dapat maturuan ng kapatid mo ng dapat niyang gawin. Para hindi siya makadisgrasya o siya ang madisgrasya. Ano ang dapat niyang gawin, Phil? Kung gusto niyang kumprontahin ng lalaking nanggugulo sa kanila, magsama siya ng pulis. Pulis? Oo, Gigi. Pag may namagitang otoridad, may iiwasang magkaroon ng gulo ang kuya mo at ang dating boyfriend ng hipag mo. Ano ba, Rex? Kanina ka pa tumatawag sa akin ah. Oo, Cora. Ba't kayo mula sinagot ang tawag ko sa cellphone mo? Pasensya na. Hindi nagri-ring yung cellphone ko kapag nasa biyahe ako eh. Eh, nasaan ka ba? Narito sa bahay. Kadarating ko lang. Kapapasok ko lang ng bahay. Oh, ba't di ko nakitang dumating ka?
Ha? Nasaan ka ba? Narito sa kanto, malapit sa bahay nyo. Ay, hindi kita napansin eh. Di mo ako napansin o sadyang di mo ako pinansin. Ano bang ginagawa mo riyan sa kanto? Gusto kita makakita at makakausap. Rex, ayoko nang maulit ang pag-aaway niyo ng asawa ko. Lalapit ako sa bahay nyo. Huwag na. Papasukin mo ako. Rex, Papapasukin mo ako o mag-ieskandalo ako. Pag di mo ako pinapasok, babatuin ko ang bahay nyo. Masira na masisira dyan. Ano, Gigi? Pulis? Oo, Kuya Mar. Ayon kay Phil, makakabuting magsama ka ng otoridad sa pagkumpronta mo sa dating boyfriend ni Ate Cora. Kaya tinawagan kita. Na hindi ko kailangan ng pulis. Para legal at nasa lugar daw ang galaw mo, Kuya. Inaargabyado ako. Kaya kailangan ipaglaban ko ang karapatan ko. At huwag ako magpapaapi. Kuya, baka pwedeng kausapin ka raw sandali ni Phil. Huwag na. Ibibigay ko sandali sa kanyang phone ko para makausap ka niya. Hello, Kuya Mar? Phil, hindi mo na ako kailangang turuan. Paalalahanan lang kita. Alam ko kung anong dapat kong gawin. Huwag mong ilagay ang batas sa iyong mga kamay. No one can take the law into his own hands. Kung may karapatan tayo na akala nating nilalabag ng iba, wala tayong karapatang gumanti. Idulog natin sa kinauukulan ng ating problema upang maparusahan ng batas ang dapat maparusahan. Salamat na lang sa paalala mo, Phil. Tapusin na natin ang pag-uusap na to at malapit na ako sa bahay namin. Pero, Kuya Mar... Sige na. Ako ang naaapi. Kaya di batas kundi ako ang dapat gumanti. oh, ayan na ang pagkain ng gusto mong lutuin ko para sa'yo. Ang bango ah. Kumain ka na at nang makaalis ka na. Hindi sa pagkain ako nababanguhan, Cora. Sa'yo. Ang kamay ko. Sa tagal ng pagkakakulong ko, nasabik ako sa'yo. Eh ikaw, di mo ba namimiss ang dati nating ginagawa noon tayo pa? Oo nga, Rex. Huwag mo akong yakapin at halikan. Sige na, bago ako kumain, magpapabuenas muna ako sa'yo. Pwede ba? Bitiwan mo nga ako. Walang mangyayari sa pagpalag mo. Mga walang hiya kayo! Mar, Sa sariling tahanan ko pa, sinisira niyo ang dangal ko! Ha? Banal! Papatayin ko kayo! Akin ang baril na yan! Akin na! Bitaw mo ang kamay ko! Papatayin kita! Ikaw ang papatayin ka! Inay, Mar, nabaril ka raw at dinala rito sa ospital, sabi ni Cora nang tumawag siya sa bahay. Kaya sumugod ako rito. si Cora. Nasa labas ng emergency room. Ayaw mo raw siyang makita kaya di siya pumapasok dito. Ang kalaguyo niya. Ang hayop na yun ang nakabaril sa'yo. Di ako nakaganti sa kanya. Bahala na ang batas sa kanila ni Cora. Inay, Anak, nakasal mo ang loob mo. Magagamot ka pa. Mabubuhay ka pa ng matagal. Mar? Mar! Anak ko! Mar, anak ko!
Nagbalik ako dahil nabalitaan kong patay na raw ang asawa mo. Inaasikaso na ng binang ko ang bangkay niya sa ospital. Buti umuwi ka rito sa bahay niyo. Ayoko na sanang lumayo sa tabi ng asawa ko. Pero itinaboy ako ng pinang ko ng malaki ang galit sa akin. Nakita ko nang dumating ka kaya pumasok ako rito. Wala na ang asawa ko. Wala na tayong problema sa kanya. Wala nang dahilan para maging sunod-sunuran ako sa'yo. Wala na magiging hadlang para maging tayo uli. Ha, Cora? Bitiwan mo ako! Ayop ka! Ba't mo ako itinulak, ha? Naging sunod-sunuran lang ako sa'yo dahil natakot akong tutuhanin mo ang banta mo. Nasasaktan mo ang asawa ko. Nababantayin mo siya pag di ko sinunod ang lahat ng gusto mo. Pero abot hanggang impyerno ang ngit-ngit ko sa'yo sa panggugulong mo sa buhay ko. Bitawan mo ang gunting na yan. Wala na ang asawa ko kaya wala nang dahilan para matakot at maging sunod-sunuran ako sa'yo. Pag nagpilit kang gawan ako ng masama, kung hindi sa katawan mo, sa dibdib ko itatarak ang gunting na to. Cora, sandali lang. Gugustuhin ko ng pumatay at mamatay kaysa pagtaksila ng asawa ko. Walang iya ka. Diyan ka na nga. Hello, Cora. Hello, Nay? Napatawad niyo na po ba ako? Tinawagan lang kita para malaman mo na ngayong nailibing na ang anak ko. Kakasuhan ko na kayo ng kalaguyo mo. Idadamay niyo po ba ako sa kaso? Oo, kakasuhan kita at ipabibilanggo sa salang parricide. Ate Cora, Salamat, dinalaw mo ako, Gigi. totoo palang sabi sa akin ni Inay, nakakulong ka na raw. Nahatulan kasi ako ng hukuman. Salamat, hindi ka nagalit sa akin. Nagluksa ako sa pagkamatay ng kuya ko. Pero di ako galit sa'yo. Dahil alam kong wala kang kasalanan. Naniniwala ako sa sabi ng ilang kapitbahay nyo na narinig nilang galit na galit kang pinalalayas ang dati mong boyfriend. Nang balikan ka niya sa bahay nyo habang nag-iisa ka, matapos niyang mapatay ang kuya ko. Talagang wala akong kasalanan, Gigi. Hindi ko kailanman pagtataksilan ng kuya mo. Pero ayaw maniwala sa akin ni Inay. At ng korte. Ayon pa kay Inay, hinatulan daw kayo ng mababang hukuman ng dati mong boyfriend ng parricide dahil meron daw kayong sabuatan sa pagpatay sa asawa mo. Hindi totoo yun. Pinagbasehan daw ng korte ang testimonya ni Inay na nakita kita at ng dati mong boyfriend na magkahawak kamay sa tabing dagat. At nakita ka rin ni Inay nang papasuki mo sa iyong bayan dati mong boyfriend. Mali ang hatol ng mababang hukuman, Gigi. Maniwala ka sa akin. Mali yun. Gigi, naniniwala ako kay Cora. Nagkamali ang mababang hukuman sa naging sentensya sa kanya. Kaya nga lalo akong naawa sa hipag ko, Phil. Sa aking pag-aaral bilang isang abogado, hindi dapat gawing basihan ng lower court ang nakitang paghawak kamay ni Cora at ang dati niyang nobyo sa tabing dagat at ang pagpapapasok ng hipag mo sa lalaking yun sa kanilang bahay para sentensyahan siyang guilty sa kasong parricide.
Pero mababago pa ang hatol ng korte, di ba? Hindi ko hahayaang tuluyang mabilanggo ang isang walang kasalanan. Phil, Iaalok ko kay Cora ang libre kong serbisyo. Tutulungan ko ang hipag mo na mapawalan sala. hindi ka na makakalaya sa kulungang yan, Cora. Kung totoo pong nagkasala ako, Inay, maluwag po sa loob kong tatanggapin ang parusa sa akin ng korte. Talagang dapat yung pagdusahan ng kalaguyo mo sa buwatang pagpatay sa anak ko. Ilang ulit ko po bang sasabihin sa inyo na hindi po ako nakipagsabuatan sa dati kong boyfriend para patayin ang asawa ko? Wala nang saysay na mga tuwiran ka pa. Hindi na nga po kayo makikinig at maniniwala sa akin. Nahatulan ka na. Tuluyan ang nalaso ng isip nyo. Nang galit nyo sa akin sa pagkawala ng anak nyo. Kung totoo wala kang kasalanan, hindi ka mabibilanggo. May awa po ang Diyos. Lalabas din ang katotohanan. Huwag ka nang umasa, Cora. Malalantad rin po na wala akong kasalanan. Imposible. Makakalaya rin po ako. Hindi na pwedeng mabago ang hatol sa'yo. Inay, Habang buhay ka nang makukulong, Cora. Hindi ka na makakalaya. Kayo ng kalaguyo mo ay mabubulok na sa bilangguan. Gigi, nag-aaksaya lang ng pagod at oras ang nobyo mo sa pagtulong at pagtatanggol kay Cora. Yan po ang paniniwala nyo, Inay. Yun ang totoo. Iba po ang paniniwala ng boyfriend ko. Pwede pa ba niyang mabago ang naihatol na ng mababang hukuman? Yan po ang inaasahan ni Phil. Kaya inapilan niya sa mataas na hukuman o Korte Suprema ang kaso ni Ate Cora. Mapapahiya lang ang nobyo mo. Paano po pag napawalang sala si Ate Cora? Eh di tsaka ako maniniwala na wala nga siyang kasalanan. Kung ganon, ihanda niyo po ang sarili niyo na makipagkasundo sa inyong manugang. Ewan ko sa'yo. Ano ba ang pinagbasihan mo sa pag-asa mong mapapawalang sala si Cora? Iisa po, Inay. Gigi, ang katotohanan. Cora, makakalaya ka na. talaga, Phil? Nangyari ang inaasahan ko. Pumanig sa aking paniniwala ang mataas na hukuman na wala kang kasalanan. Pero paano? Matapos ang ilang paglilitis, napatunayan ng Korte Suprema na walang pagpapatunay na may kasunduan ka at ang dati mong boyfriend na patayin ng iyong asawa. Ang pamamasyal niyo ni Rex sa tabing dagat na magkahawak kamay ay hindi matibay na ebidensya na may sabwatan kayo dahil hindi naman alam ang inyong pinag-uusapan. Isa pa, ang pagpapapasok mo kay Rex sa bahay niyo hindi rin sapat na katibayan upang mapatotohanan ang inyong sabwatan dahil ang krimeng ibinibintang anuman yun ay dapat patunayan ng walang pag-aalinlangan. Phil, salamat sa tulong mo sa akin, ha? At salamat sa Diyos. Ang dati mong nobyo ang napatunayang nagkasala sa pagpatay sa iyong asawa. Kaya habang buhay na siyang mabibilanggo. Pero ikaw, Cora, napawalan sala ka sa kasong parricide.